Another day, another J. Fern's wife story. Mukhang binata na nga itong anak ni Tanda dahil kada umaga ay turaok siya ng turaok. Ngayon nga lang ito nag-mature kahit mas matanda ito kaysa doon sa isang anak ng aming 7 times winner broodcock. Pumayat kasi ito ng todo nung nilipat namin sa range area kaya ibinalik dito ni J. Fern para dito na lang alagaan. Buti na lang nakarecover agad ang katawan niya. Yang dalawang stag na yan ay anak ng aming 7 times winner broodcock. Hindi namin inaalpasan ng sabay ang dalawang yan dahil yung isang stag ay matapang na at laging hinahabol itong isa. Kaya lang nung binuksan ni J. Fern, ang multipurpose pen ay nakaalpas yung isang stag. Nagigiraan nga lang silang dalawa nung una, maya-maya ay biglang hinabol na ng isang stag yung isa. Hindi ko na nga na-videohan dahil hinuli na namin yung isang stag. Inilagay na nga ito ni J. Fern sa scratch pen para hindi nahabulin yung isang stag. Isinama ni J. Fern yung pulet na kapatid niya at yan binaba na nga. Bago magtanghali ay tinanggal na sa scratch pen ni J. Fern ang pulet na kasama ng stag na anak ni Tanda. Naririnig namin ni J. Fern na putak ng putak ang inahin at nung tiningnan ni J. Fern ay nalaglag na nga ang itlog sa baba. Nakakatuwa nga itong pulet na ito dahil ang bilis niyang nangitlog ngayon. Kinuha ko na nga ang itlog at tinabi ko at uulamin na lang namin yan dahil wala pang similya yan. Yan ang nahabol kanina. Nasa scratch pen yan. Tinanggal nga ni J. Fern sa scratch pen itong stag na nangahabol ng kapatid niya at itinali na sa tipi. Ngayon nga lang ito itinali at nakakatuwa, mukhang sanay na siya sa tali. Sobrang maligalig nga ang stag kapag bagong tali, lalo't hindi pa siya sanay na may tali sa paa. Kaya siguro madaling napaamo ito ni J. Fern dito sa talian dahil hindi mailap itong stag na ito. Tinabihan pa ng broodhen ni J. Fern para hindi siya malikot dyan sa talian niya. Tinabihan ni J. Fern ng babae para hindi siya maligalig. Apat nga lahat ang anak ni Tanda, 2 lalaki at 2 babae. Kahapon ng umaga ay ginising ako ni J. Fern dahil nawawala daw yung isang babaeng anak ni Tanda. Hindi na nga namin nilalagay sa tangkal kapag hapon ang mga pulet na yon dahil malalaki na. Yan na lang nakita namin, madaming balahibo. Nagduda na nga si J. Fern nung nakita niya itong mga balahibo na nakakalat. Malamang umatake na naman yung pusang nangangain ng mga manok. Nakakapanghinayang naman yung pulet na yon dahil malaki na sana. Kunti na lang ngayon ang mga nakaalpas na mga manok sa range area. Pero kapag nagpapatuka si Richard ay makukulit pa rin at magugulo. Puro sila mga cockerels na alpas ngayon at may pailan-ilang pulet na nakaalpas sa kubo. Lahat ng broodhen at mga pullets ay ikinulong nga dito sa kubo para makakain ng maayos ang mga cockerels sa labas. Kaya lang yung ibang mga pullet ay nakakalusot yata sa mga butas kaya nakakalabas din sa range area. Sinasabihan lang namin si Richard na pag may nakakalabas na pullet or broodhen ay ibabalik niya ulit sa kubo para hindi pinapalo ang mga cockerels na alpas. Ito nga pala si Onse, ang aming Bagsik White. Ito yung mga huling hinarvest ni Richard at mukhang matatapang na nga dahil naibitaw na sila ni J. Fern.
That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!